Hello Kathleen fans! Ito na nga ha, update tayo sa bagong bahay, bagong mansyon ni Phenomenal Box Office King mga kasambres. Nagkita na naman siya ng, sa kanyang mga team, no? Kasama nga dito si Sir Pat Cao na mga kasambreros at saka yung kanyang team. Sabi dito ay happy and productive Monday night with my super duper loves Alden Richard 02, tapos si April. Si April yata yung pinsan nila, no? And then Brian Ontiveros, and then si Bets Huang mga kasambreros. Ito yung part yata ng kanyang design team mga kasambreros, or interior design team mga kasambreros. Tapos may picture sila, tapos si Sir Alden, kasama rin to si Joanne. Parang part na marami talaga yung kanyang yung designers mga kasambreros ng para sa loob ng bahay, no, interior designers mga kasambreros. Si nakatag din dito si Sir Jason Uy, tapos naka-gray si Box Office King mga kasambreros, and then picture of course, no, kasama ang kanyang team mga kasambreros. So talagang talagang final na ito mga kasambreros, no. So ito pala yung sinend sa sa Messenger. So nauna kong na-vlog ito kanina, yung isang picture dito, tapos itong pinakabago nga, itong kay Sir Alden mga kasambreros, no. And then ito, sobrang kulit ito mga kasambreros kasi si Sir Alden, part ng kanyang Instagram story, yung si Mama Ten, naging naging dito, sumama pala sa acting dati si Mama Ten mga kasambreros. Sa caption ni Sir Alden dito, napagtripan na naman si Mama Ten mga, sabi ni Sir Alden sa kanyang caption, sungit mo naman Mama 1040. Tapos ang lugar niya is sa Hamura, Tokyo. Kasi yung Magpakailanman, tapos ang title dito is Apple Dream Boy. Tapos ang eksena dito parang pinapalayas ni Mama Ten bilang landlady. Bilang may-ari ng inuupahan ni na Sir Alden. Tapos grabe napakasungit. Ang galing ng acting ni Mama Ten, no? First time ko ito nakita na malaman na part pala si Mama Ten ng kanyang naging part pala siya ng Magpakailanman. Tapos first time ko siyang nakitang umacting mga kapatid. Ang galing ni Mama Ten. So parang ni-recall ito ni Sir Alden, parang on this day, August 12, 2023, yung pag-airing nga nitong Magpakailanman na episode na Apple Dream Boy ang title mga kasambres. Ang kulit lang, first time mo nakitang umacting si Mama Ten mga kasambres. So parang na-recall ni Sir Alden kasi nga August 12 today. So yun ang lumabas sa kanyang Instagram story throwback mga kasambreros. And then ito, ang cute ni Sir Alden dito. So wala akong sa file nito, kung kaya binavlog ko siya mga kasambreros na naka-violet or parang dark violet or maroon, something like that, or dark lavender mga kasambreros si Pops Alden dito. So nagpa-picture siya sa fan, no, o nagpa-picture yung fan sa kanya mga kasambreros. So ang cute lang. Hindi ko alam kung saang event to kasi hindi siya Dubai kasi recently lang din ito, parang June, July, parang last month or something na first week ng August. Wala ako nito sa file, kung kaya binuvlog ko ito mga kasambres. And then ito, prayer of course, no, panalangin ni Sir Alden for today, which is inaabangan ko rin ito parati mga kasambres. Sabi niya, Dear God, thank you for the gift of hope na pag-asa. It fills my heart with joy, lifts my eyes beyond today, and gives me purpose even in the hardest moments. Your promises remind me that this world is not the end of the story. Thank you for the assurance that one day all will be restored and every tear will be wiped away. Until that day, help me to hold on to hope, to live with expectancy, and to share your hope with those who need it most. In Jesus' name, Amen. So, Amen and Amen, Pops Alden. So, inaabangan ko rin itong prayer niya mga kasambres araw-araw. So, maraming salamat sa Panginoon sa buhay ni Sir Alden, no? Kasi nagiging ilaw at saka tulong talaga siya sa mga nangangailangan. He acts his faith mga kasambreros. And then ito, sobrang cute ng ginawa ng isang Kathleen fan dito. Animation siya, tapos parang yung transformation niya,
ay parang nakasundalo, no, na attire si Sir Alden, tapos si Ma'am Catherine ay naka-black na Americana, mga kasembreros, no, naka-formal attire si soon to be Mrs. Fulkerson, mga kasembreros. Tapos si Sir Alden ay nakasundalo, no, parang si Superman, mga kasembreros. And medyo nag-iba lang ng konti yung kanyang mukha dito kasi nga animated siya. And then ito rin, no, isang animation din siya, mga kasi sobrang kulit. Tinransform into parang mga tao sa Middle East. Tapos may crow sila, or ano ba to, parang eagle. Eagle ba to, or parang hindi naman siya uwak, no? Raven, something like that, mga kasmers, or peregrine falcon, parang something like that, no? Pero ang ganda ng kanilang kasuotan, para siyang hari at reyna, mga kasombrero, sa monarchy type of government ng mga bansa. So napaka astig, no? Tapos yung background nila ay disyerto, mga kasombrero, tapos may hawak sila ng mga ibon. So if I'm not mistaken, peregrine falcon, or hindi naman siya kalapate, iba siya, mga kasombrero. So sobrang cute ng ng box office king at box office queen, mga kasombreros. So actually that is it, no, sa ating Kathleen items. So sinimot ko lang yung aking update for today. Maraming salamat, no, kasi God really provides, mga kasombreros, ng mga updates na hindi tayo nauubusan po. And so magsasara na ang tindahan ni Kasombrerong Dennis. So tomorrow is another day. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today again is August 12, 2025. Tuesday na po. Blessed Tuesday evening po sa bawat isa. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito, mga kasombrers. Ang title, Kalimutan na Lang. Parang kanta, Psalm 79 verse 8. Oh, do not remember former iniquities against us. Let your tender mercies come speedily to meet us, for we have been brought very low. Napakaganda, mga kasombreros. Sa utang, hindi kailangan kalimutan. Pag may mga utang tayo, kailangan bayaran, mga kasombreros, at hindi dapat kinakalimutan, no? Kapag meron tayong sinabi at meron tayong hindi mapakailangan gawin, hindi dapat kakalimutan yung ating mga task araw-araw, yung mga daily routines natin, at saka mahalagang schedules na dapat gawin, mga kasombreros, hindi dapat kinakalimutan. Especially kapag may yung sa term ng mundo ay kapag nangako ang isang tao, kailangan tinutupad, mga kasombreros. Yung number one talaga dito yung utang, nagkakaroon ng amnesia, at saka kinakalimutan na lang yung mga kawapan ng mga nangungutang, mga kasombreros, ang kanilang mga utang, kasi nga hindi pag sabing, pabayaran kita sa katapusan, pabayaran kita sa kinsenas, tapos pag wala na. Pagka mga ganong notion or nakagawian ng mga tao, mga kasombreros, na sa mga sa marginalized na mga society, mga kasombreros, yung mga kapitbahay lang, yung mga kaibigan, na parang lista mo na lang sa tubig at lista mo na lang sa hangin ang datingan, mga kasombreros. Pero dito, ibang usapan ito, mga kasombreros, yung kalimutan na lang, mga kasombreros. Si Haring David, mga kasombreros, nasabi niya dito na parang huwag mo nang alalahanin, huwag mo nang i-remember yung mga dati naming kasalanan. So parang kalimutan na lang, mga kasombreros. Parang yung kanta tuloy ng ng Pasko na ang kalimutan na lang ang ating suyuan. So kidding aside, mga kasombreros, pinapatawa ko lamang po kayo. Ang Psalm 79 verse 8 ay nagka-carry, no, ng napaka-profound na message at patungkol sa awa at saka compassion at pagpapatawad ng ating Panginoon, mga kasombreros, sa atin, no, sa mga taong may takot sa Kanya. Hindi po lahat ay itinuturing na anak ng Diyos. Always remember that, mga kasombreros, kasi hindi lahat may panahon sa Diyos, hindi lahat sumasamba sa tunay na Diyos, hindi lahat ay kilala ang Diyos ng malalim, hindi lahat ay may time sa pagbabasa ng Biblia, mga kasombreros, araw-araw. Yung Biblia kasi talaga, no, kasi kahit saan ka papunta, basta may Biblia ka, you will have guide, you will have counsel, you will have guidance, mga kasombreros, sa Panginoon and His Holy Spirit. Kasi nga yung kanyang salita at siya ay iisa, mga kasombreros. And meron ako napanood na video na sobrang nakakamangha. Actually, marami na ako napanood na ganito.
yung nasunog yung isang establishment, nasunog yung isang bahay, pero yung Biblia ay hindi po natupok ng apoy mga kasembreros. And that's one manifestation or isang patunay talaga na grabe, no? Powerful mga kasembreros, and pinipreserve talaga ng Panginoon ang kanyang salita. Kasi nga, yun ang regalo at saka guidance natin mga kasembreros. Kasi kung walang Biblia, bulag ang tao mga kasembreros. Kung wala ang Holy Bible, talaga maniniwala ka na lang na, ito yan, ito dapat, ito. So pag wala kasing Biblia, no, pag sabi mo na, ikaw ba si Roberto? Hindi ako si Roberto, ako si Dennis. Kasi nga, kilala mo at alam mo ang totoo. Kapag sinabihan ka ng ganito, tapos alam mo ang totoo, hindi ka maniniwala because you know the truth, no? As simple as that mga kasembreros. So ganun din po lalo na sa Biblia. Kapag sinabi na, pwede mo naman gawin yan eh. Hindi naman ito. So, pero kapag alam mo ang totoo, hindi sabi ng Panginoon natin na mapagmahal at maibigin sa lahat ay ganito dapat. So, because you know the truth, kasi nagbabasa ka ng Biblia at nagiging pagkain mo ng Biblia spiritually mga kasembreros. The verse expresses a plea for forgiveness, recognizing our shortcomings and past mistakes. So yung mga nakaraan natin na mga kasalanan, yung mga mali natin mga kasembreros, mga failures natin, discouragements and disappointments, kasi lahat tayo may mga maling desisyon talaga sa buhay. Aminin po natin yan kasi hindi tayo perfecto. Maaring yung mga desisyon natin last year, last month, last 2 years ago, last 3 years, last 10 years ago. Bakit ba ito yung aking napangasawa? Ngayon mo na na-realize, no? May 4 na kayong anak, ngayon mo na-realize na mali pala yung asawa mo. So, parang isa yun sa mga examples mga customers kasi marami talaga ang ganun, no? Na akala nila mabait, akala nila ay ideal man para sa kanila ay hindi pala, no? Naging sakit pala ng ulo ng asawa at saka ng mga anak. So, kung kaya napakahalaga talaga na pinag-isipan at pinagpaplanuhan ng maayos mga kasembreros ang pag-aasawa. Hindi po yan minamadali. Kasi pag minadali mo, baka hilaw na kanin, parang ganun siya mga kasembreros, or hilaw na prutas na hindi pa dapat sa season niya nahihinog, at dahil nagmadali ka ay ayan, no, talagang kumain ka ng hilaw na bigas, mga hilaw na kanin mga kasembreros, or hilaw na ulam kasi nga hindi pa siya luto, hindi pa hinog, hindi pa sa tamang season mga kasembreros. And ang sabi dito, when it says do not remember against us our former iniquities, it highlights the weight of guilt that can burden our hearts. So iniquities ay equal to kasalanan, yung mga mistakes and failures mga kasembreros natin. So we all make mistakes and fall short in various ways. In this psalm, the writer implores God not to hold those past sins against us, seeking a fresh start and redemption. So parang yung hiling niya dito is kalimutan na lang, no? Parang patawarin na lang, parang palagpasin na lang. So ganun yung mga term mga kasembreros, no? Na po pwedeng synonym. And yung verse na ito ay parang sasabi dito na sa verse by verse mga kasembreros, pinakauna dito ay we see the request na huwag parang kalimutan na lang, no, yung kasalanan mga kasembreros sa unang verse natin. And ang verse na ito ay nagtuturo sa atin ng isang napakahalagang lesson about forgiveness, about humility and reliance sa Panginoon at sa kanyang awa mga kasembreros at pagpapatawad. Kasi nga kapag tayo ay nagsisik, no, ng kapatawaran, nang humingi tayo ng kapatawaran mga kasembreros, parang parang isang matapang na action na tayo po ay humble, na tayo po ay nagpapakumbaba mga kasembreros sa ating Panginoon. Kasi nga ang tao kapag ma-pride yan, mahirap yan humingi ng tawad, mahirap yan mag-say ng sorry mga kasembreros kasi nga ma-pride sila, no? Yung pride is the total opposite of humility mga kasembreros, na kung saan nga si Lucifer, that's the first sin mga kasembreros, no? Na yung pride niya ay nag-lead into rebellion sa authority at power ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. So kung kaya siya ibinagsak sa impyerno. So ang impyerno po, para po natin malaman, hindi po yan ginawa para sa tao. Kasi tayo po mga tao ay sobrang mahal ng Diyos mga kasembreros. Kasi nga nilikha niya tayo out of expression of love. Kumbaga ginawa niya tayo kasi nga gusto niya na extended family. So parang ganun mga kasembreros. We are adopted children. However, kasi sumusunod ang mga tao sa gawi ni Satanas, sa gawi ni Lucifer mga kasembreros, kung kaya sila napupunta doon sa impyerno. Kasi mas gusto nilang parang gawing Diyos at saka gawing Diyos at kasalanan over kay Lord mga kasembreros, na inibig na nga tayo ng sobra mga kasembreros.
Additionally, this psalm emphasizes the importance of compassion both from God and among ourselves. So, yung compassion na ito, kapag natanggap natin mula sa Panginoon yung awa, yung pagpapatawa, dapat din natin pinapractice at ginagawa sa ating kapwa-tao, sa ating pamilya, sa ating kaibigan, sa ating kapitbahay, and so on, mga customer, sa ating kapatid, sa ating asawa. Kasi nga, kapag hindi tayo nagpatawad, hindi rin tayo papatawarin ng Panginoon. Kapag hindi tayo naging maawain, ay hindi rin siya magiging maawain sa atin. So, as simple as that, mga customer. Kaya, kung ano yung natanggap natin na blessings, kung ano yung natanggap natin na pa ng grace sa Panginoon, mga customers, dapat din po ay magiging ganun din tayo sa kanila. Kasi parang ano lang yan parang yung anak mo, pinatawad mo yung anak mo na isa, tapos ay yung anak mo na pinatawad mo, hindi niya pinatawad yung kayang kapatid. So ano ang magiging reaction mo bilang tatay, bilang nanay? So di ba magagalit ka kasi nga pinatawad niya kita, yung kapatid mo bakit hindi mo pinapatawad, ganito ganyan. So di ba, as simple as that, mga customers, mga simple illustration na kung dapat nating gawin at i-apply sa ating buhay, mga kasumbrers. We are blessed by God so that we can be a blessing to other people. So ganun po siya ka-simple, mga kasumbrers. Kung ano yung natanggap natin, kung pinatawad tayo ng Diyos sa ating kasalanan, magpatawad din tayo. Kung kinawaan tayo, maging maawain tayo, mga kasumbrers. So that ang blessing ng Panginoon na magtuloy-tuloy, yung kanyang blessing of mercy, blessing of forgiveness, blessing of grace, mga kasambreros, etc., etc., no? Name it all. So, sa ating final thoughts, yung Psalm 79:8, mga kasambreros, ay nagsiserve sa atin ng napaka-powerful reminder na kung mapakailangan natin ng ating Panginoon dahil sa kanyang awa, sa kanyang pagpapatawad, na praying nakalimutan na lang, no? Pero ang term po natin dito sa ating panalangin ay yung direct to the point na patawarin tayo sa ating mga kasalanan, kagaya ng pagpapatawad natin sa mga nagkasala sa atin. Ganon, mga kasambreros, kasi hindi tayo patatawarin ng Panginoon kapag hindi rin tayo nagpatawad. So ganon po siya talaga kasimple, kaliteral, at saka direct to the point, mga kasambreros, or straightforward. Alright, so kung kaya kalimutan na lang, and we also need to forgive and forget, mga kasambreros, yung mga nagkasala sa atin. So maaring may mabibigat talaga ng nakasalanan. Pero the more we forgive, the more weighty that we forgive, the more we also that God forgive us, mga kasambreros. Alright, silang po sa ating Word of God, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa, at pagpapatawad, mga kasambreros, awa at compassion sa ating kapwa-tao. From the mighty name of the Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. See you sa next time, mga sarsen pa. Alam po.